ang kawalan sa ala ng Diyos sa tao. Sabi dito, muling ngayon nahayag na kung paano ginawa ang matuwid ng Diyos ng tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan ang mga propeta ang nagpapatungo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Walang magkakaiba ang mga ito sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ayan. Dito sa binasa ko ngayon, sa panahon natin ngayon, wala namang maaari ng sarili ng kasalanan. Hindi po ba? Yung sasabihin mo sa iyo, ang karaniwang tao. Sabihin, ginawa ko yan. Lalo pag may mga nakakarinig na maraming tao, siyempre, nasa sarili mo na rin yun eh. Kumbaga, ayaw mong mapahiya sa panahon natin. Ang mga yan, yung kasalanan natin, kumbaga hindi siya nahayag eh. Hindi siya nahayag, kaya sabi ng Diyos, sa 24, ginawa ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahan loob na walang bayad, iyang binigay sila at inuring na matuwid sa pamamagitan ng Kristo na siya nagpalaya sa kanila. Siya ang inalay ng Diyos na bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapapatawad ng lahat ng sumasampalataya sa ginawa sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Ayan. Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, wala tayong ginawa sa kaligtasan natin. Ang Diyos ang gumawa nun para tayo maligtas. Pinadala niya yung kanyang bugtong na anak upang tayo maligtas sa kanyang banal na dugo. Kasi hindi natin pagyayabang na, kaya nga sabi, di ba, yung gawa, para tayo wala may pagmayabang sa harap ng Diyos, yung kaligtasan natin, ginawa ng Diyos yung para ipadala kanyang anak. Hindi tayo gumawa ng kaligtasan natin. Pero, sabi sa ano, tayo, 86, 85, 85, 86, ito. Ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at tuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. 27. Kaya, ano ngayon?